Kasi kung hindi mo naman alam yung kasalanan, basta kumain lang ng isang puno. Sa isang banda, hindi naman pwedeng kainin ng puno eh. Sige nga, subukan yung kainin to. Mabubuwi ka siya pag kinain mo yan. It is a symbolical tree, no? The tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Actually, sa halamanan ng Eden, meron pong 3 puno doon, ano? Diba? 3. Yung isa ay literal tree. Yung bunga niya, yun ang kakainin, hindi yung puno, yung bunga ng puno. At isa pa yung tree of life. Ito naman yung, pag kinain mo yung tree of life, ito naman yung magkakaroon ka ng walang hanggang buhay, ano? Pero ang problema, ang nakain ng babae ay yung ipinagbabawal na puno, which is the tree of knowledge of good and evil. Sabihin, masama at mabuti, hindi mo pwedeng pagsamahin yan, ano? At alam natin, si Lucifer, na nilikha ng Panginoon na mabuti, pero sa bandang huli ng kanyang buhay, ay naging evil siya, no? Tama? So, yan ang trabaho ni Lucifer ngayon, na i-deceive ang mga tao sa pamamagitan ng sa unang tingin mo ay mabuti, pero sa dulo ay masama. So, hindi mo pwede paghaluin yan. Tama? Kagaya ng mga preacher sa panahon natin ngayon na naghalo-halo na, turuan ka. Ang gagaling magsalita, di ba? Sa umpisa, turuan ka ng magaganda. Talaga mapaniwala ka, ang gagaling magpayo but later on, pag pinalalim mo na yung kanilang kaisipan, saka nakakita si Yahweh at si Elohim magkaaway. Ed Lapis, banggitin ko na yung pangalan mo. Totoo naman sana makarating sa ito. Total friend na tayo Member ako dyan sa mo sinama niyo ako dyan So maganda yan, pag-usapan natin yan kung darating ang panahon na bubuksan mo ang kaisipan mo at magpapakumbaba ka sa katotohanan. So there are 2 trees na dun. Yung tree of life and the tree of knowledge of good and evil, which is parehong law yun Yung tree of life and tree of knowledge of good and evil. The tree of life is the law of life. The tree of knowledge of good and evil is the law of sin and death. Naintindihan natin? Once na kinain mo yan, depende kung mabubuhay ka pa o nalalapit na ang kamatayan mo. Naintindihan natin? Sige po, bago ako magtuloy-tuloy. Kasi actually, nakagawa rin ako ng pattern o outline na part 2. So, salamat at nabuksan din ni Brother Johnson to, no? Hindi ko alam na yun ang imimensahe niya, pero salamat sa Panginoon dahil ito'y para maidagdag pa, no? Sa bawat isa sa atin. Sige po, manalangin po tayo sandali, mga anak. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Panginoon, at kami patuloy na sa iyong salita, Panginoon, ay nag-aaralan, Panginoon, sapagkat nais namin malaman ang katwiran, ang katotohanan. Panginoon, salamat sa mga mensaheng ito na ilatag ng aming kapatid, Brother Johnson, at ngayon nga ay ngayong lingkod ay patuloy na ilalahad ang mga bagay nito at ang kaaway ay nagingit-ngit at galit, Panginoon, sapagkat siya ay hayag sa aming kalagitnaan. Panginoon, lumagay ka sa aming kalagitnaan at huwag mong pabayaan na kami po ay mapigilan ng ulang ito, Panginoon, kundi patuloy ang kapayapaan, ang katiwasayan sa araw na ito. Sa pangalan ni Yahushua
HaMashiach, ang banal na Israel, ang aming tagapagligtas. Ito po ang aming samot na langin. Amen. Shall we say amen? So si Yahushua po, ito po yung Hebrew name, ano? May name ang Diyos. Tama? Kasi si Kristo may name eh. Tama? His name is Yahushua. I have come in my Father's name. So ang name ng Father, ang basa talaga doon sa tetragrammaton na yon ay Yah. Kasi wala namang simbahan na hindi nag-hallelujah eh. Tama? Ano ibig sabihin ng hallelujah? Precie, yung dulo, Y-A-H. Ang basa nila ay Yahweh. Pero hindi Yahweh yun, Yah. Kasi, through tradition, na hindi naman naputol sa church ages, ay Yah. Kaya nga pinupuri siya ng mga simbahan hanggang ngayon ng Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang ginawa pa nga ng Diablo ginawang Jah Hallelujah Di ba? Pero hindi mo madadaya ang bibig ng mga pumupuri sa Panginoon. Sabi nga niya, hindi niya pababayaan mawala ang kanyang kapurihan. Kaya ang mga tao, ang mga simbahan nagpupuri ng Hallelujah. Tama? Kaya si Kristo nang dumating siya, I have come, sabi niya, I have come in my Father's name, and you receive me not. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. So ano bang pangalan ni Kristo? Yahushua. Tama? Yun ang Hebrew name. Kaya lang dumating ang English translation, ay ginamit yung Jesus. Ano? Dahil inadapt nila yon doon sa Greek na Jesus. But sa original, that is Yahshua. The name of the Almighty is Yah. And Shua meaning salvation. So malinaw yon sa atin mga anak, mga kapatid. So balik tayo sa halaman ng Eden. Ito ang importanteng magiging katanungan sa inyong mga kaisipan. Ano? Medyo shortcutting ko na lang yung iba dito. Siguro magpa-part 3 na lang ako kung hindi ako umabot. Ano? So, unang tanong, maaaring ito kasi nung ako'y nag-aaral ng Biblia, sumagi sa akin ang mga tanong na ito. Una, what does the word eat symbolize? So, yung it na word it pala doon may sinisimboluhan, Tama. Kasi in the first place, di ba naman pwedeng kainin yung puno Tama. Wala po akong nakikita pa na kumakain ng puno. Mga kapatid. What does the word it symbolize? Yung unang tanong yon. Then, what are the two trees in the garden symbolizes? Alam mo, sinisimbolohan ng two trees na yon. Ang pangatlong tanong, two trees, Kasi knowledge of good and evil, tsaka yung tree of life. Tama. At yung isa ay literal tree. Bali tatlo yon. Tama. Yung literal tree, hindi na natin pag-uusapan dahil alam na natin yan. Tama? Ayan yung namumunga. Pagkatapos mamunga, kakainin mo. At hindi ka mamamatay. Tama? Pag kinain mo yun, buhay ka pag kinain mo yun. At saka yung tree of life, buhay ka pag kinakain mo yun. Pero yung tree of knowledge of good and evil, pag kinain mo yun, patay ka. Dahil ipinag-utos ng Panginoon na huwag kakainin. Tama? So, pangatlo, what is the state of every man after the fall? Ano ngayon na magiging katayuan ng isang tao matapos kumain o matapos mahulog? Hindi ba? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Tama?
Masama bang kumain? Sa literal, hindi masama. Pero sa spiritual, hindi rin masamang kumain. Kasi sabi, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sa spiritual ba, pwedeng kumain? Pwede rin, tama. Kaya lang, ang dapat pong kainin, yung hindi ipinagbawal. Tama. So, yan. So, yan yung pangalawang tanong. What is the state of every man after the fall? Pangatlo pala yun, ano? Nangamatay sila pagkatapos nilang kumain. Tama? Shall we say amen? Nangamatay. O namamatay. Paglipas ng mga panahon, namamatay, nagkakasakit. Nadidisgrasya at kung ano-ano pa, yun ay sumpa nga ng kamatayan. So yun, yung mga... Tapos may isa pa dito, is there unrighteousness with God? So siguro sa kanila lang ito kasi after the fall, ang Panginoon Diyos may hinahanap Meron siyang pinipili. Meron na siyang kinikilingan. Alam niyo ba yun? Meron na siyang iniingatan. Kasi, dahil nga sa nagkaroon ng dalawang lahi sa lupa. Yung tinatawag na sons of God, nag-i-echo. At yung isa naman, daughters of men. Sa Biblia po yon, mga anak, mga kapatid, So yun, nakaligtaan ako, pangatlong tanong pala, Yung sons of God and daughters of men, Genesis chapter 6, verse 1 and 2, sino ba sila? Diba? May kaibahan yun. Sons of God, daughters of men. May mga Bible sana kayo, Kasi pag ako nagturo, kailangan nyo yan referensya nyo kasi masyadong maraming versikulo at masyadong masilimuot. Kaya kailangan nagme-meditate kayo, Kasi nangangamba lang ako baka pag hiwa-hiwalay natin, magliparan, Mawala, agawin ng ibon. So, ganyan lang ginagawa ni Satanas. Yung mga pinapag-aralan natin dito, kapag hindi tayo alerto, siya yung ibon na kumakain sa puso natin, Para paglabas mo, ano ba yung tinuro? Di ko nakatanda na. So, yan. So, yan. Mga katanungan, what does the word eat symbolizes? What are the two trees in the garden symbolizes? Sons of God, daughters of men. In Genesis chapter 6, verse 1 and 2, who are they? So, yun muna. Is there unrighteousness with God? So, yun. Kung matatalakay pa natin yan, So, makikita po natin, medyo mag-shortcut lang ako kasi napasadahan na rin ng una at Brother Johnson ito, para mapabilis po tayo sa ating pag-aaral dahil alauna na po, mag-aalauna na. So, what does the word eat symbolize? Genesis chapter 2, verse 16 to 17, sabi po dito, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof
thou shalt surely die. Siguradong mamamatay ka. Tama? Pero yung tree of life, yung isang puno doon, na nasa sa halamanan ng Eden, malaya kang kumain nun. Tama? At yung punong kahoy ng buhay, nandun din yon. Ibinigay yung pagkain po ng tao. Tapos, amen. At yung tree of life, na malaya ka rin kumain, pero yung isang puno po doon, sabi doon, but of the tree of the knowledge of good and evil. Ibig sabihin, merong, pag sinabi mo kasing good, mix yan di ba? Good and evil. Nag-mix, di ba? Tama? Masama at mabuti. Pinaghalo. Bakit ganon? Kasi lahat ng nilikha ng Panginoon, sa simpleng pagpapaliwanag, mabuti lahat. Tama. Ngayon, dahil sa free will ng isang tao, pumili siya ngayon ng evil. Tama. Dahil yun ang inalok ni Satanas sa kanya. Kaya kumain siya ng knowledge. Tandaan natin ang evil doon yung knowledge. Ang good doon yung knowledge. Pero yung creation, mabuti sana Tama? Kaya lang yung knowledge, yun ang nagka-problema. Yung knowledge of good and knowledge of evil, pinagsama. Ibig sabihin, naging attitude niya na sa kanyang pagkatao o sa kanyang pagiging nilikha. Pinaghahalo din niya. Dapat ang kanyang ipapartake o kakainin ay yun lamang tree of life. Tama? Pero later on, sinunod ni Lucifer yung kagustuhan niya, doon siya naging evil. Kaya nga, pansinin ninyo sa panahon natin ngayon, di ba? Napakarami mga ngaral ng Biblia. Tama? Shall we say amen? At hindi lang naman ang mga ngaral na yan ay magdadala sa iyo sa kaligtasan. Kundi, pwede ka rin nilang dalhin sa kapahamakan. Tama. Bakit? Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, maraming magsisilitaw ng mga bulaang Kristo, bulaang propeta, bulaang apostol, na ililigaw ang marami. Yun ang napakadelikado kapag ka nailigaw ka. Tama. Natural, hindi naman si Lucifer lalapit sa iyo, hindi naman ang demonyo lalapit sa iyo, sasabihin, oy, mali ang turo namin, sumapi ka sa amin dahil mali kami. Hindi naman ganun ang sasabihin nila. Tama. Ang sasabihin nila, kami yung nagtuturo ng katotohanan. Tama. Pero kapag hinukay-hukay mo na yung lalim ng kanilang katuruan, doon mo makikita na yung good may kahalo palang evil. Tama. Kasi inililihis na ng mga ngaral ang kaisipan ng isang tao. Patungo dito. Akala mo heaven na, pero eto, napakarami mga ngaral, galit na galit po yan mahihigpit yan pero pag hinukay-hukay mo yung kanilang mga katuruan, doon mo lamang makikita na inililigaw ka na pala. Shall we say amen? Kaya importante, sabi nga, you search the scripture. Sinasaliksik natin ang kautusan, ang kasulatan, sapagkat nalalaman natin na sa pamamagitan nito ay may buhay tayo na walang hanggan. Tama po? Kasi kung pupunta ka ng simbahan, wala kang dalang Biblia. Makikinig ka lang. Paano mo malalaman na tama ang sinasabi ng mga ngaral? Paano mo malalaman na tama ang sinasabi ng pastor? Kailangan may Biblia ka. Hindi sunod-sunuran ka lang. Kasi si Satan ay good and evil. Tama? Tuturuan ka niya ng mabuti. But later on, hindi mo namamalayan, inililigaw ka na. Naintindihan natin? So, napakahalaga ng buhay. Isa lang ito Tama? Wala nang revert. Tama?
Wala nang undo. Kapag ka ikaw ay namali ng desisyon dahil hindi ka nag-ingat, ikaw ang magsasuffer, hindi ibang tao. Tama? Kaya nga sa tao, kasama sa buhay niya yung pag-iingat. Hindi yung bahala na. Tama ba? Kaya yung magsasabing, bahala na. Pagka ganon, naglalakad kang bulag. Tama? Kailangan dilat ang mata mo at aware ka sa lahat ng mga nangyayari. So, Romans chapter 3, verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ibig sabihin, lahat, walang exempted, ay nahulog sa kasalanan. Tama? Nahulog sa kasalanan dahil sa panlilinglang ng knowledge of good and evil. Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Ayun. Dahil nahulog sa kasalanan, at ang kabayaran ay ano? Kasalanan. Ay kamatayan. Tama? Kamatayan. The wages of sin is death. But the gift of God, ito yung tree of life, But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yun yung tree of life. Tama? Yung kanyang mga salita. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, kumakain din pala tayo ng mga salita ng Diyos. Tama? The wages of sin is death. So, yun. Ibig sabihin, kapag ka maling puno ang nakain mo, ay magkakasala ka. Tama. Kasi may dalawang bagay dun sa halaman ng Eden. Alam niyo ba na si Lucifer, yung Diablo ay Satanas na nang likhain ng Panginoon ang mag-asawa? Sa halaman ng Eden, nandun na si Lucifer, si Satanas. Nandun na siya. Hindi ba? Pinoses nga niya yung serpente. Tama? Pinoses niya yung serpente at nagsinungaling kay Eva na sinasabi, tunay nga na hindi kayo mamamatay. But in reality, ang iniutos ng Panginoon, sa sandaling kayo'y kumain, kayo'y at totoong mamamatay. Tama? Na ibig sabihin, nandun na si Satanas na nandadaya. Pinoses niya yung serpente, na yung serpente po sa panahon na yan ay nagsasalita, naglalakad, at lumapit siya sa babae, at sinabi niya, kumain kayo ng punong ipinagbabawal sapagkat tunay na hindi kayo mamamatay. So, taliwas sa kautusan. Tama? Shall we say amen? So, may kautusan ng Diyos sa panahon na yan. Tama? Magpakarami kayo, magpaalanakin kayo. Pero yun ay mabuti para sa Kanya. Tama? Pero yung puno na yan, isa pang kautusan ito. Huwag kayong kakain sa puno na yan. Dahil sa sandaling kayo kumain, mamamatay kayo. Magkakasala kayo. Tama? The wages of sin is death. Yan. Sa 1 John chapter 3 verse 4, whosoever committed sin, sino man ang nagkakasala, kahit anong kasalanan, transgressed also the law. Ibig sabihin pala, sa halaman ng Eden, may kautusan doon. Tama. Hindi literal na hinanot na yung puno na masama't mabuti. Hindi ganon. May kautusan na nilabag sila. Kaya nagkasala sila at dumating pumasok ang kamatayan sa buhay ng bawat nilalang.
Shall we say amen? Whosoever committed sin, transgresseth also the law. Simula yan sa halamanan ng Eden. For sin is the transgression of the law. 1 John chapter 3 verse 4. Yung palang ibig sabihin ng kasalanan. Shall we say amen? Kaya kapag pinag-uusapan kung bakit sila nagkasala, meron silang nilabag sa kautusan ng Panginoon. Dahil yung paglabag na yon ay adultery. Na yung serpente na dating naglalakad, nag-introduce siya sa babae at in-introduce niya ang sex for pleasure. Tunay nga na hindi kayo mamamatay. Ha? So yan. Kaya nga, may tanong ako dito di ba? Yung isang tanong, na itinanong ko kanina, yung pangatlo yata yun, Sons of God and daughters of man, in Genesis chapter 6, verse 1 and 2, who are they? Nagkaroon na ng dalawang uri ng nilalang. Sons of God, yung pure seed yan. Yung mga anak ni Eva at Adan, pure seed yun. Tinawag sila sons and daughters of God. Tama? Pero yung daughters of men, ito po yung lahi ni serpente sa babae. Cain. Mga lahi ni Cain. Tandaan nyo, every seed must bring forth of its kind. Yan ang kautusan ng Panginoon. Every seed must bring forth of its kind. Kaya lang, naunsiyami. Salita yun, sa kabanapulot yun. Naunsiyami ang Panginoon dahil nga doon sa nagawa ng serpente na dayain ang babae. Bring forth death. The knowledge of good and evil bring forth death. Pero kung patuloy silang sumunod sa kalooban ng Panginoon upang gawin ang kautusan ng buhay, ay mananatili silang buhay, mga kapatid, mga anak. The law of life and the law of sin and death. Dalawa yan na binabanggit po ni Pablo. Mamaya. Ngayon, Proverbs chapter 30 verse 20. Sumunod kayo. Such is the way of an adulterous woman. Pag sinabing adulterous, ibig sabihin, nakipag-asawa siya sa hindi niya asawa. Tama. Such is the way of an adulterous woman. She eat and wipe her mouth and said, I have done no wickedness. So yung it dito, talagang ginamit lang yung salitang it, para wag na masyadong bulgar, di ba? Shall we say amen? It means to partake. At yung babae na isang adulterate, mga kapatid, ay kumain. Ibig sabihin, ang kinain niya ay yung punong kahoy na masama at mabuti. Tama? Kasi nagkasala siya. Tama? Pero kung yun ay talagang sarili niyang asawa, hindi siya nagkasala. Tama? Shall we say amen? So, yun.
At ganyan ngayon, di ba? Kaya nga, dumami yung mga, mga beer houses eh. Kasi nagbebenta sila ng aliw eh. Tama? Nagpapakain sila ng mga kliyente. Ano pinapakain nila? Knowledge of good and evil. Shall we say amen? Dapat good lang yun eh. Pero dahil may motibo doon na layunin, na pagkapirahan, ibenta ang plano ng pagpaparami, doon sila nagkasala ngayon. Sex for pleasure. Diretsuhin ko na kasi ang hirap magsalita eh. Sex for pleasure. Amen? Yan. Hindi naman tago yan eh sa panahon natin eh. Di ba? Shall we say amen? Hindi na tago yun. May sa Amerika nga ay naglalakad sa kalye eh. Mga hubot-hubot na eh. Mga bakla, tomboy eh, mga kapatid eh. So, ano pa yung pangalawang tanong? What are the two trees in the garden symbolizes? Symbolizes love. Romans chapter 8 verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus, meron palang kautusan din sa Kanya, di ba? Tinawag naman ito, law of life. Law of the Spirit. Or Spirit of life. Pero kung kompleto dito ni Pablo, for the law of the Spirit of life in Christ, Jesus had made me free. Pinalaya na. Sino malaya na? Yun ang nagpalaya sa atin. Yung law of the Spirit. Ibig sabihin, yung Espiritu na yon na ibinigay sa atin, na mamahay po sa atin, mga kapatid. Yun may taglay na law of the Spirit of life. Kapag ka napartake mo yon, nakabahagi mo yon, kahit itong flesh mo ay subject sa kamatayan, pero yung kaluluwa mo ay buhay kay Kristo Jesus. Shall we say amen? Kaya importante na mapartake natin ang katotohanan. Siya po ang katotohanan. I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father but by me. Sa pamamagitan niya, mga kapatid. Si Kristo ang nag-iisang tao na pinanahanan ng fullness of the Godhead. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos na nanahanan sa Kanya. Kaya siya tinawag ni Pablo, the image of the invisible God. Sa kanyang kalagayan, hindi po natin pwede sabihin pure man siya o purong tao Dahil may nakatira na Espiritu ng Diyos sa kanya. Colossians 2:9. For the Spirit of the Godhead dwelleth in Him bodily. Namamahay po sa kanya. Siya tinawag po Son of God. Pero yung Espiritu ng Panginoon Diyos nakatira sa Kanya. Yun ang tatay niya. Tama. Pero hindi natin pwede sabihin na siya tao lamang. May nakatira na Espiritu dun Tama. Kaya nga sabi niya, mga gawang ito ay hindi galing sa akin, kundi galing sa Ama na nananahanan sa akin. Tama. Kasi may mga nangangaral, si Kristo plain man, tao lamang. Ganon ang kanilang sagot, ang salita. Hindi po ganon. May Diyos na nakatira. Pero hindi po sinaklaw ng Panginoon Diyos yung free will niya. May free will din siya. Yung Panginoon Diyos may free will din. Tama. Yung nga lang, dahil may tiwala ang Panginoon Diyos sa Kanya, kaya pinamahaya niya si Kristo. Shall we say amen?
Kaya nga, He is the image of the invisible God. Ang Diyos, kailanman, hindi natin makikita ang Diyos. Pero paano natin makikita ang Diyos? Di gumawa nga siya ng imahen eh. Pag nakita mo si Kristo, iisipin mo ngayon, siya ang pinadala. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Siya ang imahen ng Diyos na hindi nakikita. Sabi sa amen. Sa Colossians, 2 beses binanggit po ni Pablo yan. So, balik tayo. The two trees in the garden symbolizes two laws. 2 kautusan po yun. Alam yung unang kautusan? Yung law of the spirit of life. Magbibigay ng buhay yun. Kaya habang kinakain nila yung puno na yun, yung tree of life, humahaba ang buhay nila. Tama? Bagamat wala pa silang eternal life noong panahon na yon dahil nilikha sila natural. Tama? O hindi pa sila glorified body noon. Tama? So sa natural form, para lamang ma-extend ang kanilang buhay sa eternity, kailangan kumain sila o makipag-fellowship sa spirit of life na nandoon sa halamanan ng Eden. Ano yung spirit of life doon? Yung presence of the living God nandoon nakababa sa lupa. Nakikipag-fellowship sa kanila. Sabi sa amen? Di ba? At yung tree of life na yan ang naggagaway sa kanila. Nagtuturo sa kanila kung ano ang kanilang dapat gagawin. Ano? Sabi sa amen? Ituturuan lahat. Tamang pagkain, tamang pag-inom, tamang attitude, tamang buhay, tamang paglakad. Yun ang gabay nila, yung tree of life na yun. Kaya sabi nga ng Panginoon Diyos sa tree of life, malaya kayong makakakain. Ibig sabihin, may kikipag-fellowship ka doon, papasok ka doon sa holy site na yon at may kikipag-fellowship ka na malaya dahil nakababa sa lugar na yon ang presensya ng Panginoon Diyos. Sabi sa amen? Ang problema lang, pinahintulot ng Panginoon Diyos ang pagsubok. Nandun din po, sino? Si Satanas. Na may kautusan din si Satanas. Anong kautusan niya? Yung law of sin and death. Na kapag yun ang pinartake nila, yung kautusan na yon ng kamatayan at ng kasalanan, doon mag-uumpisa ang sumpa ng kamatayan sa buhay nila. Dahil nakinig sila sa serpente. Tama, nakinig sila sa diablo. Na yung serpente na yon ay demon-possessed. Maliwanag? Amen. Ito na po kasi yung pinakamaliwanag na alam kong madali nating maiintindihan na eh. Law of sin and death and law of the spirit of life. Yun. Yung 2 punong kahoy na yon. Sabi sa amen. Yun na yun. Ngayon, Genesis chapter 2 verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So ito na yung utos ng Panginoon. Kapag kumain kayo ng knowledge, tandaan natin, hindi literal Hindi literal na puno, di ba? Sabi dito, knowledge. I-input doon sa knowledge. Tama. Kaya lang, hindi knowledge of good. Dahil may kahalong evil. Tama po. Na yun, in-input sa kaisipan. Tunay nga na hindi kayo mamamatay. Yun ang in-input ng diablo. At nung nangyari na, mga kapatid, ito ang nagresulta. James chapter 1 verse 15.
At pagkatapos na maglihi ang kasalanang pagnanasa, ang kasalanan ay may papahamak. Ulitin ko. At pagkatapos na may paglihi ang kasalanang pagnanasa, ang kasalanan ay maipapanganak. At pagkatapos lumaki ng kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. So, ganun ang nangyari. Tapos, amen? Ha? Sa English, then when lust had conceived, it bringeth forth sin. So, ganun ang nangyari. Yung lust of the flesh, umiral. Tama. At ano nangyari? Doon na. Nung umaksyon, mga kapatid, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bring it forth death. Unti-unti. Hindi basta sila namatay nung kinain nila yon. Tama? Hindi agad-agad na namatay sila. Mag-iintay muna ng panahon dahil pahihintulot ng Panginoon na dumami pa yung mga purong binhi ni Eva at Adan, mga kapatid, para sila ang magpapatuloy na magmamana ng mundong ito. Shall we say amen? Ibig sabihin, hindi papayag ang Panginoon Diyos na mabigo dahil labang kay Satanas. Tama. So, pinahintulot niya yan. Anong sabi? Si Eva ay maliligtas sa pamamagitan ng panganganak. May pananampalataya at pagpapasakop, pagpapakumbaba. Shall we say amen? Maliligtas si Eva. Si Adan ay hindi nadaya. Tama. Tapos, amen? Ang nadaya ay yung babae dahil byproduct lamang siya ni Adan nung original. Tama? So, may kahinaan talaga yung design sa kanya. Pero, merong kalayaan ng tao para pumili ng mabuti o masama. Tama? Praise the Lord. So, yan po. Pinagbawal po yon. Thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, in Genesis chapter 6, puntahan natin At magmula noon, mga kapatid, nagkaroon ng dalawang lahi nagkaroon ng dalawang lahi sa mundo ng tao. Ito, And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth. Ang totoo niya, naghiwalay sila tama? Dahil nung isinumpa si Cain, alam niyo ba yun? Sinumpa si Cain? Diba? Umalis siya tumakas. Ngayon, ang magiging tanong dito, sino ang napangasawa ni Cain? Di siyempre, yung anak din na babae ni Eva. Tama? Wala naman iba pagkukunan. Tama? So, tumakas sila. Lumayo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. At ito na ngayon, sabi dito, pinaiksi yung kwento, and it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God, sino yung mga sons of God? Yung lahi ni Eva at ni Adan. Genesis chapter 5. Kung di ako nagkamali. Mamaya, basahin natin. Ngayon, sons of God, so the daughters of man. Parang ganyan. Pinaghiwalay kasi sila. Dahil si Cain, nung isinumpa, nanirahan sa malayo. Maaring
Sa pagdami na ng tao, nagkakitaan silang ganon. At nakita nila, magaganda ang mga anak na babae ng tao. Okay, magmamali siya dito. Katotohanan po ito, mga kapatid. Kinikwento ko lang. Kasi nga, madali naman ninyo maunawaan ito, mga anak. Kasi, hindi ito pagtatago eh. Noon lang kasi parang nadaya kasi tayo ng diablo. Isipin mo, mansanas daw yung kinain eh. Di ba? Ang daming mansanas sa palengke. Magsawa ka kumain dyan. Hindi ka naman kukulong ng pulis eh. Di ba? Charles, amen? Hindi ka naman magkakasala eh. Di ba? Pero ito, mga kapatid, nung kinain, nagkasala sila sa Diyos. Kaya nga dito sa verse 2, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they choose. Abay, kumuha sila ng maraming asawa. Yan ngayon ang problema. Tama. Yan ngayon ang problema ng tao ngayon. Di ba? Kung kumuha, hindi lang isang asawa, 2, 3, 4. Di ba? At dyan nagalit ang Panginoon Diyos. Verse 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Dati, ang hahaba ng buhay ng tao, no? Di ba? Halos mag-1,000. Sabi dito sa verse 4, there were giants in the earth in those days. Ibig sabihin, nagkaroon ng reaction, ano? Tama. Dahil sa intermingling. Tama po. Alam niyo, sabi ni William Marion Branham, ano? Yung serpente daw ay 5-footer. 9-footer. Tama ba pagkasabi ko? 9? Kasi papakinggan ko yung bata eh. Para may portion na sinasabi niya, hallelujah eh. Yun ang pakinig ko, hallelujah eh. Oo, anak, naka-record ka, apo. Naka-record ka. Sige, tuloy natin. There were giants in the earth in those days. Mga kapatid, nagkaroon ng hybriding. Amen? Dahil si Cain, alam niyo ba bakit nagkaroon ng giants dito, no? So, mamaya na lang. Kasi yung lahi ni Cain, si Cain pala, ay minarkahan ng Panginoon Diyos. Anong marka ni Cain? Yung pagiging matangkad, malaking tao. Balahibuhin, mana sa kanyang tatay. Sino ang tatay ni Cain? Yung serpente. Mamaya, babasahin ko sa inyo yung genealogy. Maaaring ngayon magtataka kayo, pero basahin ko na mamaya yung genealogy. Hindi anak ni Adan si Cain. Pinabagalan ko eh. Kasi baka maiba na naman ako na sabihin. Baby? Okay lang? There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God, sino yung sons of God? Yung mga anak ni Adan kay Eva, came into the daughters of man. Sino yung daughters of man? Mga anak ni Cain. And they were children to them. The same became mighty men, which were of old, men of renown. Mga kinikilalang tao, mga dinadakilang tao. And God saw the wickedness of man that was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was
only evil continually. Nag-intermingling na eh. Kasi nahilot pa nga eh. Yung mga sons and daughters of God doon eh. Nahilot pa. Kasi matuwid sila namumuhay eh. Tama? Pero nung nahawa na sila, nung nakita nila yung another group of men, yung lahi ni Cain, mga kapatid, at kumuha sila ng kanilang mga asawa, pagdating ng mga panahon, mga kapatid, naihawa sila. Pati mga anak nila. Nagkaroon na po ng pagha-hybriding doon. Lalo say amen? Kaya nagalit ng Panginoon Diyos, gugunawin ko na. Hindi na maganda ito nangyayari. Naintindihan natin? Ha? God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, lahat, and creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Pati mga ibon. But Noah found grace in the eyes of the Lord. May kinahabagan pa? Tama. Sino? Si Noah. Tama. Kinahabagan pa, mga kapatid. Nabagaman, yung 8 na yon, mga kapatid, na sumampa sa arka, ito ang nagkaroon ng panibagong regeneration. Shall we say amen? Pero yung kasalanan ba, nabitbit nila? Nabitbit eh. Tama. Di sana yung panahon ni Noah, tapos na ang kasalanan. Tama. Eh bakit nabitbit pa rin ni Noah at ng kanyang mga 8 anak? Dahil nasa flesh. Mistisuhin na. Tama? Ha? Nandun na, nanalalaytay na sa dugo yung kasalanan na ininput ng kaaway sa tao. Tama. Kaya kailangan lumikha ang Panginoon Diyos ng panibagong Adan eh. Alam niyo ba yon? Yung second Adam, si Kristo. Wala po siyang bahid ng lahi ng kasalanan. Tama. Dahil galing siya sa taas, ipinunla sa Birhen na Maria. Tama po. Sinilang siya. Wala siyang dugo ni Mary. Aniwala ba kayo? Yung nagbubuntis, sa literal, dahil mayroong pag-aasawahan eh. Pero sa kanya, ipinunla siya doon sa Birhen. Ha? Walang dugo ng tao yon na makasalanan. Basta't yun, inilagay doon, binhi na. Mabubuhay na po yun. Wala siyang dugo ni Maria, wala siyang dugo ni Jose. Mabubuhay na yon. Yung binhi na yon. Yung second Adam na yon. Mabubuhay na yon. Paano siya kakain? Yung kakainin niya, dadaan do sa pusod. Walang kinalaman, hindi connected doon sa kinakain niya, doon sa pusod. O hindi dadaloy ang dugo doon, kundi ang dadaloy lang doon, yung pagkain. Kayo na mag-search, si Google, nandyan naman yan, di ba? Ayun, kaya kapag may sakit yung nanay, yung bata, walang sakit yon. Kasi halimbawa lang, dito sa kanya. O sa atin, kasi ganun nga yung bata na yun nasa sinapupunan, ang kinakain niya, nanggagaling lang sa pusod. O kaya safe pa rin siya, tama? Amen? Dahil kung kumakain siya na walang ihahawa, magiging safe yung bata doon, tama? Dahil yung nutrients lang naman ang kailangan niya eh. So si Kristo ganon, kailangan niyang kumain bilang bata sa sinapupunan. Wala siyang dugo ni Jose, wala siyang dugo ni Mary. Kaya na maliwanag doon. Tama?
So, ibalik ko lang ano. So, ang sumunod ay pagkagunaw, di ba? Yan. Sons of God, daughters of men, in Genesis chapter 6, verse 1 and 2. Sino po yon? Yung lahi ni Adan at ni Eva, at yung daughters of men naman ay lahi ni Cain. Luke chapter 3 verse 38. Tingnan nyo to mga anak, ano. Ito po yung salin lahi, ano, ng mga mananampalataya, ano. Sabi dito, which was the son of sa 37, which was the son of Methuselah, which was the son of Enoch, yung na-rapture, which was the son of Jared, which was the son of Maleelel, which was the son of Kainan. Yung Kainan, no, iba yung Kain sa Kainan, ha. Yan. Which was the son of Enos, which was the son of Seth. Alam natin si Seth, di ba? Yung ipinalit kay Abel, di ba? Which was the son of Adam. Asa si Cain dito? Wala. Which was the son of God. Tama. Shall we say amen? Wala si Cain. Ito po ang lahi ni Cain, Genesis chapter 5. And then, chapter 5 ay lahi pa rin ito ni Adan. Sorry, This is the book of generations of Adam. In the day that God created man in the likeness of God, made he him. So you see, male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. Yung isang binhi na yun, tinawag ng Panginoon, Adam. Tama? At napapaloob na doon sa binhi na yun, yung mga sons and daughters. Hindi mo pwedeng ipulyot yun. Tama? Nakagaya ng ginawa ng serpente ni Satanas, mga kapatid. Pinulyot niya eh. Kasi gusto niya magkaroon din ng sons and daughters eh. Tama? And Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness, after his image, and called his name Seth. In the days of Adam, after he had begotten Seth, were 800 years, and he begat sons and daughters. And all the days of Adam lived were 930 years, and he died. So yan, Seth, at yung mga lahi pa ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, hanggang sa ito kay Noah, sa verse 32. And Noah was 500 years old, and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. So wala sa listahan si Cain. Tao say amen. Sa 4:17, tingnan natin. Ang Genesis. Ito na. Sa 16, and Cain went out from the presence of the Lord. So lumayo siya sa presensya ng Panginoon. Ano? And dwelt in the land of Nod, on east of Eden. And Cain knew his wife. Ngayon, yung salitang nyo dito, hindi naman ibig sabihin na kilala niya, na literal, ano? Hindi ibig sabihin sinipigan. Diba? Naintindihan natin? Kagaya ng sabi ni, sabi ni Mary, sabi niya sa anghel, paano ako manganganak? Sabi niya, diba? I never knew a man. Diba?
Naintindihan natin? Wala akong nakikilalang lalaki. I never knew a man. Ibig sabihin, wala pang sumisiping sa akin na lalaki. Paano ako manganganak? Sabi ni Mary. Di ba? At sabi ng anghel, lilim-libang ka ng kataas-taasan. So, yung salitang nyo na yon, ibig sabihin nyo, pagsiping, ano? Kasi sabi nga ni Mary, I never knew a man. Tama. Ibig sabihin, wala namang sumisiping. Paano ako magkakaanak? Naintindihan natin? So ito, and Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. And he builded city and called the name of the city after the name of his son. Enoch. Ibang Enoch ito, Hindi si Enoch ito na na-rapture, And onto Enoch, kasi magkahiwalay nga sila di ba? Tama. Nagpakalayo-layo nga ito si Cain Onto Enoch was born Irad, and Irad begat Metuhael, and Metuhael begat Metusael, and Metusael begat Lamech. So hindi rin ito yung Lamech na na sons of God, halos may magkakahawig sa pangalan, di ba? And Lamech took unto him 2 wives. So dito nagsimula ang polygamy sa lahi ni Cain. Shall you say amen? Lamech took unto him 2 wives, and name of the one was Ada, and the name of the other is Sila. Ituloy ko lang yung pagbasa. And Ada bare Jabal, and he was the father of such as dwell in the tents, and of such as have cattle. So dito sa 25, talong ko sa 25. And Adam, si Adam na, knew his wife again, and bare a son, and called his name Seth. So yung salitang new, ginamit na naman dito. Ibig sabihin, sumiping uli siya kay Eva. Tama? Tapos amen. Adam knew his wife again, and bare a son, and called his name Seth. Pangalawa palang pagsiping to, Tama. Kasi, ang motibo ng tao sa panahon nito, right motive. Shall we say amen? Pagka sumiping, antimano, may bata. Shall we say amen? Naintindihan natin? Malayo sa panahon natin. Adam knew his wife again. Ibig sabihin, pangalawa lang to. Kasi parang, kung aatras kayo, baka malito kayo, baka isipin nyo, maraming beses din doon. Hindi. Pangalawa lang ito, So, yung una, ito na yung inintroduce sa kanya ni Eva. Yung sex for pleasure. Dahil nga, nakaranas si Eva ng masama at mabuti sa serpente. Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth, for God said she, had appointed me another seed instead of Abel. Namatay si Abel, di ba? Bakit hindi in-appoint si Cain? Hindi naman kasi siya sons of God. Tama. Sana si Cain ang in-appoint. Dahil patay na yung kapatid di ba? Pero nung isinilang si Seth, siya ngayon ang in-appoint. For God, said she, had appointed me another seed instead of Abel. Yun ang malinaw ngayon.
Si Abel lang pala ang anak ng Diyos sa panahon na yon. At yung Cain ay malinaw na anak ng serpente. Dahil mamamatay tao eh. Tama. Doon natupad yung pag-aalitin ko. Ang iyong binhi, sabi niya sa serpente, di ba? Ikaw serpente. Kwento ko na lang para yung iba na hindi na natin babasahin kasi ang iyong binhi at kanyang binhi ay pag-aalitin ko. So, nangyari na po yun, mga anak, mga kapatid. Si Cain, pinatay. Si Cain, tama, pinatay niya si Abel. Tama. Pinatay niya. At sabi pa, so may hula kasi, no? So mahabang kwento yon. Yun na lang muna. Ang malinaw po dito, mamamatay tao si Cain. Hindi siya nature ni Adan. Tama? Kasi si Adan, ang nature niya at ni Abel in the image and likeness of God. Tama. Kaya nga, pumasok ang kasalanan dahil nagkaroon ng hybriding ng serpent at ng babae. Tinawag siyang Cain. Then, si Cain, sinumpa ng Panginoon, tumakas, papunta, palabas sa Eden, pumunta sa Nod, at doon siya, mga anak, doon siya nagpakarami ng lahi. And tanong kasi, sino magiging asawa niya, di ba? Natural. Wala namang ipagpagkukunan di ba? Kundi yung anak din ni Eva. Dahil si Eva tinawag the mother of all living. Tama. Yun ay intulot ng Panginoon Diyos yun. Ngayon, kung ang titignan po natin before Genesis chapter 6, may kaligtasan ba sa daughters of men? Yun ang tanong, di ba? Wala pong kaligtasan sa kanila kasi hindi sila original na creation. Naintindihan natin? Hindi sila original creation. Pero si Adan, si Abel, si Seth, original ba? Original, tama? At yung mga sons and daughters of God na yun, bago pa lamang magkaroon ng intermingling. So, say amen. Kaya nga ang ikiginagalit ng Panginoon Diyos, nung nag-intermingling na, doon ngayon sumumpa ang Panginoon na gugunawin ko na. Parurusahan ko na itong lupang ito. Dahil ang isip niya ay napakasama na. At puro laman ng kanyang isipan. So yun mga anak, mga kapatid. Siguro naman ay meron na tayong nakikitang bahagya dito, no? Kung ito'y bago pa lamang ninyo napakikinggan, ano? Kaya nag-uulit-ulit ako para sa doon sa bago pa lamang nakapakinig, para hindi naman masayang ang araw ninyo. At pwede ko lagyan ng part 3 to dahil hanggang dulo talaga ito, hanggang katapusan ito, hanggang buhay ang kaaway, mga kapatid. Kailangan nating alamin itong bagay na ito, no? Halimbawa na lang, sabi ng Panginoon, as it is written, Jacob I have loved, but Esau have I hated. Hindi pa nga pinapanganak, di ba? Kinapautan niya na si Esau, pero si Jacob ay minahal niya. Shall we say amen? Maging kayo man, hindi pa kayo pinanganganak nasa isipan na kayo ng Panginoon Kasi kayo, naka-input kayo doon sa binhi na yon na nag-iisa. Nandun kayo sa binhi ni Adan. Di ba? Nagkaroon tayo ng image and likeness of the natural. Yung image ni Adan, namana natin yon. Pero ngayon, ang kailangan nating manahin ay yung image and likeness of Christ.
Ha? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil nga, marumi na itong katawang lupang ito eh. Kailangan manahanan siya sa buhay natin. Tama? Dahil siya yung makakapag-alis ng lahat ng uri ng kasalanan. The Lamb of God that take away the sins of the world. Shall we say amen? So, dito na lamang po muna mga anak. At sa susunod na lamang tayo magpapatuloy. Tayo magpasalamat. Yuko po tayo. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli sa